tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Mainit na balita mula sa Iran. Daan-daang libong mamamayan ang nagtipon-tipon ngayon sa Tehran para sa ikalawang araw ng pagluluksa sa pagkamatay ng Supreme Leader na si Ali Khamenei. Ngunit sa gitna ng dambuhalang seremonya, kapansin-pansin ang kawalan ng kanyang anak at itinalagang kahalilina si Mojtaba Khamenei. Bagamat dumalo ang kanyang tatlong iba pang kapatid, nananatiling misteryo ang kinaroroonan ng bagong pinuno ng bansa. Sa ulat ng pambansang telebisyon ng Iran, nakita ang mga anak ni Khamenei na sina Mustafa, Meysam at Masoud na taimtim na nagdarasal sa tapat ng mga kabaong. Ang seremonya ay ginanap sa malawak na patsyo ng Imam Khomeini Grand Mausolea, isang napakalaking relihiyosong pasilidad sa Tehran. Ito ang isa sa mga pambihirang pagkakataon na nagpakita sa publiko ang mga anak ng pumanaw na Supreme Leader sa gitna ng matinding krisis. Ngunit ang usap-usapan ng lahat ay ang hindi pagsipot ni Mojtaba Khamenei. Ayon sa mga eksperto at analista, ang kanyang pagliban sa mga seremonya ng pagluluksa ay dahil sa matinding banta sa kanyang buhay mula sa Israel. Mula nang italaga siya bilang bagong Supreme Leader noong Marso, hindi pa siya nakikita o naririnig sa publiko, isang desisyon na pinaniniwala ang ginawa ng pamahalaan para sa kanyang sariling kaligtasan. Matatandaang napatay si Ali Khamenei kasama ang kanyang anak na babae, manugang na lalaki, manugang na babae, at ang kanyang 14 na buwang gulang na apo sa isang malakas na airstrike noong ika-28 ng Pebrero. Ang pag-ataking ito ang naghudyat ng formal na pagsisimula ng digmaan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Ang pagkamatay ng sanggol ay lalong nagpainit sa galit ng mga mamamayang Iranian. Ayon sa ulat ng Al Jazeera mula sa Tehran, libu-libong tao ang patuloy na dumaragsa upang magbigay ng huling respeto. Dala-dala ng marami ang watawat ng Iran, habang ang iba naman ay may hawak na pulang watawat na sumisimbolo sa tradisyonal na panawagan para sa paghihiganti. Ang pulang kulay ay nagpapakita na ang dugo ng kanilang pinuno ay hindi hahayaang masayang ng walang hustisya mula sa kanilang mga kaaway. Sa gitna ng dambuhalang pulutong, maririnig ang malalakas na sigaw ng puot at paghihiganti. Paulit-ulit na isinisigaw ng mga tao ang kamatayan sa Amerika at kamatayan sa Israel habang naglalakad sa mga lansangan ng Tehran. Ang matinding emosyon ng publiko ay nagpapakita ng lumalalim na galit laban sa mga dayuhang puwersa na itinuturing nilang responsable sa pagpatay sa kanilang pinakamataas na pinunong espiritual. Upang bigyang daan ang pambansang pagluluksa at ipakita ang katatagan ng Republikang Islamiko, naglunsad ang pamahalaan ng isang linggong serye ng mga prosesyon para sa namayapang lider. Ang hakbang na ito ay naglalayong pag-isahin ang bansa sa panahon ng matinding pagsubok at ipakita sa buong mundo na ang kanilang pamahalaan ay nananatiling matatag at hindi magpapasakop sa anumang panlabas na banta o pananakot. Ayon sa plano, ang kabaong ni Khamenei ay dadalhin sa isang malawakang prosesyon patungo sa mga kilalang banal na dambana ng mga Shia sa karatig bansa na Iraq tulad ng Karbala at Najaf. Pagkatapos nito, ibabalik ang labi sa Iran upang dumaan sa Qom bago tuluyang ilibing sa sagradong lungsod ng Mashhad. Ang rutang ito ay may malalim na kahalagahang relihiyoso na naglalayong pukawin ang damdamin ng mga tapat na deboto. Sa panayam ng Associated Press sa ilang mamamayan, hayagang ipinahayag ng 29 na taong gulang na tindero na si Gholam Reza Sabuni ang kanyang galit. Sinabi niya na napakarami nilang pumunta roon upang sumigaw at humingi ng paghihiganti. Dagdag pa niya, pinatay ng mga kaaway ang kanilang imam, kaya dapat ding patayin ang pinuno ng Estados Unidos na si Donald Trump bilang ganti sa ginawang pag-atake. Matapos ang isang pribadong seremonya na dinaluhan ng mga matataas na opisyal ng Iran at mga dayuhang dignitaryo, inilabas ang kabaong ni Khamenei sa publiko. Inilagay ito sa loob ng isang glass enclosure sa labas ng gusali upang masaksihan ng mas maraming tao. Ang ganitong paraan ay nagpapahintulot sa milyon-milyong nagdadalamhating mamamayan na makita ang labi ng kanilang lider habang pinapanatili ang seguridad. Dumalo rin sa seremonya ang mga pinakamataas na opisyal sa larangan ng politika at militar ng bansa. Kabilang sa mga nakita sa harap ng altar si Pangulong Masoud Pezeshkian, ang Speaker ng Parlamento na si Mohammad Bagher Ghalibaf, at ang pinuno ng Quds Force na si Esmail Qaani.
Ang kanilang presensya ay nagpapakita ng pagkakaisa ng buong pamahalaan at militar ng Iran sa kabila ng kinakaharap na krisis sa seguridad. Ang seremonya ng panalangin ay naganap sa gitna ng lubhang mapanganib na tensyon sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Dahil sa lumalaking panawagan ng publiko para sa mabilisang paghihiganti laban sa Estados Unidos at Israel, nahaharap ang bagong pamahalaan sa matinding presyur. Kailangan nilang balansehin ang galit ng mga mamamayan at ang estratehikong hakbang upang maiwasan ang tuluyang pagkawasak ng kanilang bansa. Pagkatapos ng dambuhalang prosesyon sa gitnang Tehran ngayong Lunes, may mga plano ang pamahalaan na pakilusin ang milyon-milyong tao para sa mga susunod pang araw. Upang masiguro ang malaking partisipasyon, nag-aalok ang gobyerno ng libreng transportasyon, pagkain at matutuluyan para sa mga luluwas mula sa iba't ibang probinsya. Ito ay nagpapakita ng malawakang suporta ng Estado para sa pambansang pagtitipon. Sa katunayan, iniulat ng pamunuan ng Metro sa Tehran na umabot sa humigit kumulang 7 milyong biyahe ng pasahero ang naitala mula gabi ng Sabado hanggang Linggo ng umaga lamang. Ang dambuhalang bilang na ito ng mga gumamit ng pampublikong sasakyan ay nagpapatunay sa hindi mapigilang pagdagsa ng mga tao na nais makiramay at makibahagi sa makasaysayang pagluluksa na yumuymoy sa buong kapital ng bansa. Inilarawan naman ni Mahmoud Abdelwahed ng Al Jazeera ang pangkalahatang emosyon sa Tehran bilang isang sandali ng matinding pagluluksa at malalim na pagninilay-nilay. Ayon sa kanyang ulat, maraming mamamayan ang lumabas sa mga lansangan hindi lamang para umiyak, kundi upang ipadama ang kanilang pakikiisa at suporta sa kasalukuyang sistema ng pamamahala ng Republikang Islamiko sa gitna ng banta ng digmaan. Bagamat nagkakaisa sa pagluluksa, may iba't ibang pananaw ang mga Iranian sa hinaharap. Ayon sa mga ulat, may ilang umaasa na ang transisyong ito sa bagong pinuno ay magdadala ng katatagan at pangmatagalang seguridad sa bansa. Subalit marami rin ang nangangamba at naghahanda para sa isa na namang yugto ng madugong komprontasyon laban sa mga makapangyarihang bansa sa kanluran at sa kanilang mga kaalyado. Para naman kay Mostafa Kosheshem, isang propesor sa University of Applied Science and Technology sa Tehran, napakalinaw ng mensaheng ipinapadala ng mga mamamayang dumalo sa libing. Naniniwala siya na hindi paloloko ang mga Iranian sa anumang uri ng usapang pangkapayapaan o mga kasunduan. Gising ang mamamayan at alam nilang hindi pa natatapos ang puot ng Estados Unidos at Israel sa kanila. Ang malawakang pagtitipong ito ay nagsisilbi ring babala sa mga kaaway ng Iran. Ipinapakita nito na sa kabila ng pagkawala ng kanilang pinakamataas na pinunong espiritual, ang ideolohiya at determinasyon ng bansa ay nananatiling buhay at mas lalo pang nag-alab. Ang pagkakaisa ng militar, pamahalaan at ng mamamayan ay isang mensahe na handa silang lumaban hanggang sa huli upang ipagtanggol ang kanilang soberanya. Para sa mga Pilipino at sa buong daigdig, ang krisis na ito sa Iran ay may malaking epekto. Ang anumang malaking digmaan sa gitnang silangan ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng langis at makaapekto sa libu-libong manggagawang Pilipino sa rehiyon. Kaya naman masusing tinututukan ng mga pandaigdigang leader ang bawat galaw ng bagong pamumuno sa Iran sa mga susunod na araw para sa kapayapaan. Sa pagtatapos ng ating ulat, nananatiling nakatutok ang mata ng mundo sa Tehran. Sa paglilibing kay Ali Khamenei at sa pag-upo ng kanyang anak na si Mojtaba sa kapangyarihan sa gitna ng mga lihim na banta, nagsisimula ang isang bagong kabanata ng kawalan ng katiyakan sa gitnang silangan. Manatiling nakasubaybay para sa mga karagdagang detalye dito lamang sa ating balitaan.